Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Praise God. Close your eyes. Concentrate on God. Hallelujah. Papayag na hindi ka mapupusmos ngayong araw na ito. Praise the Lord. Yes, God. Yes, God. Flow through me. I want to serve the King of Kings. Spirit flow. Raise your two hands again. Spirit flow. Sa aming kalagitnaan, pinangako mo po yan, O Lord God. 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst. Anoint each and every one, O God, as we study your word. Give us understanding, Lord, upang sa ganon, bawat salita mo na papag-aaralan namin, magkakaroon to ng buhay sa buhay namin, Panginoon. I-a-apply namin. At ang taong ito ay isang taon na napakaganda sa ABCI family. Salamat po, Diyos. Patuloy kang manguna, kumilos, puspusin ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. With a shout, hallelujah! Okay, take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Ngitian mo yung kaliwat kanan mo. Praise the Lord. Sabihin mo sa Kanya, maganda ka paghapon, kaya huwag kang magpapagabi. Yan. Praise the Lord. Yan. Praise the Lord. Okay, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pati yung mga nasa online, yan. Tutok lang po sa pakikinig. Yan. Purihin ng Diyos. Huwag kayong papayag ng bawat salita ng Diyos na ating napapag-aralan ay hindi mararanasan. I-apply po natin upang sa ganon, maranasan natin ang himala ng Diyos. Amen? Gusto niyo bang mapagpala ngayong taong ito? Maging masunurin. Sabi mo sa katabi mo, kaliwat kanan mo, maging masunurin. Praise the Lord. Okay. Yan, praise God. At tayo ay wini-welcome natin. Ilan yung mga nanunumbalik. Praise God. Hindi nyo napansin si Delphin ngayon. Kakaiba na ang tsura ni Delphin ngayon. Praise the Lord. Binatang-binata na si Delphin. Nakabigote na eh. No? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin ng Diyos. Pati si Franz, sila Marvin, at saka anong nickname mo, brother? Full name, Rodrigo talagang. Anong tawag sa'yo? Rodrigo rin? Rod. Yan. Si Rod, si Marvin, si Franz. Yan. Si Jonaline. Yan. Praise the Lord. Praise God. Sino nag-invite sa'yo, Jonaline? Si Ina? Praise the Lord. Si Divine. Yan. Praise God. Kaya yun, glory to God. Be excited. Praise God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na? Ayan. Ayan. Praise God. Hallelujah.
Okay, ang ating pag-aaralan, pati yung mga nasa online ha, pati yung mga nasa online, praise God, may mga kapatiran tayo sa Australia at saka sa Kuwait. Yan, pagkatapos yung isa nating pastor, nasa barko, hindi ko alam kung anong bansa sila ngayon. Yan, praise God. Pero nasa laot, parating pa lang sila ng parting Europe eh. Yan, praise the Lord. Okay, at saka syempre, may Siaton Negros Oriental at saka sa Sablayan Occidental Mindoro. Yan, praise God. Yung mga gustong sumama, papunta tayo sa Sablayan Occidental Mindoro ngayong after Holy Week. Yung gusto nyo sumama, praise God. Hallelujah. Pray nyo, yan. Glory to God. Okay, praise God. Ang ating pag-usapan is understanding the importance of reset. Praise God. This year is our year of reset. Yan, praise God. Kaya pag-uusapan natin, ano ba ang kahalagahan? Kasi, alam nyo, pag oras na nakita natin, naintindihan natin, mapapahalagahan natin. Pag oras hindi mo naintindihan, hindi mo yan mapapahalagahan. Kaya mahalaga na maintindihan mo. Amen ba? Kaya sayang ang mga opportunity na dumarating pag hindi mo naintindihan sa kadahilan ng masasayang lang yan, matatapon. Alam niyo po, yung binigay o ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kung hindi natin naintindihan yan, sayang po yan. Sabi ko nga, ang regalo may nagbigay. Pero sayang po kung meron nagbigay ng regalo na walang tumanggap. Praise God. Parang sasabihin mo, imposible. Pag may regalo, walang tatanggap. Hindi, imposible. Hindi po. Hindi po imposible yan. Ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang regalo. Bakit? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ang tao hindi niya pinapansin. Kaya sayang. Ang mapupunta lang sa impyerno ay yaong mga hindi nagpahalaga, hindi kumilala, hindi umintindi, hindi nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayong taong ito na reset, alam niyo po, to be honest, kung oras na ito'y naiintindihan natin, i-apply natin, may maganda at napakaganda, sobrang gandang mangyayari ngayong taong ito sa bawat isa. Palakpakan mo nga ang Diyos. Praise God. Palagay ko tumangkad ako. Yan. Praise God. Resetting means erasing and restoring. When you say resetting, erasing and restoring. Kaya ang reset, may binubura at meron ding nire-restore. Parang hindi yata ganado yung mga nandito. Merong ang pagre-reset, may buburahin eh. Amen? Praise God. Sa computer, to reset a computer is to revert it back to the status when it was first purchased. Praise God. Okay. What happened when we reset? Ito. Anong mangyayari pag nag-reset? This is often done to fix the issue with a device. But it could also be done to restore the device saan? To its original settings. Yun po ang reset. Ibinabalik ka saan? Sa original. Praise God. Hello. Amen? Kaya kung alibawa, nakakilala ka na sa Lord, praise God. At pagkatapos may mga dumadaan na mga pagsubok sa buhay, kaya kung nakikita nyo, pero dadaanan ko ulit yan mamaya, sinabi ko yung last Sunday, na kung saan sa reset ay may mga 4 C's of reset. Sino nakakalala last Sunday? Ano yung number 1 C sa reset? Challenges. Sino sumagot? Si Franz, wow, galing talaga. Palakpakan naman natin si Franz. Wow, praise the Lord. Halatang nandito siya nung Sunday. May mga challenges sa buhay. Praise God. Kaya pag minsan, mahalaga yung anong terminology yung gagamitin mo. Di ba sabi, ang dami kong problema sa buhay. Palitan mo yung problema ng challenges. Dami kong challenges sa buhay. Mas maganda at mas madaling harapin mo. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, ibinabalik ka sa original settings. Halimbawa, since a factory reset entails, deleting all information restored in the device. Sa reset, mahalaga yung mga bagay na dapat burahin mo para makapagsimula kang muli. Hello? Amen? Amen po ba? Pag pumapag-ibig ka't nabigo ka, kailangan mag-reset ka. Kasi hindi ka makaka-move on pag hindi mo yan ni-reset. Praise God. Amen? Kung mananatili yung kabiguan na yan, masakit yan. Ang nakaraan, kalimutan.
Wala yatang tao rito. Amen? Oh. Yung sabi nila, first love never dies. First love never dies. Pag may asawa ka na, kalimutan mo na yung first love mo kung hindi mo siya nakatuluyan. Ang pinakamahirap sa lahat, yung may asawa na, may picture pa yung dati niyang girlfriend o boyfriend. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kalimutan mo na yun. Kahit anong ganda pa ng nakaraan. Tapos na yun eh. Hello, amen? May Christian song yung kalimutan mo na ang nakaraan. Ngayon'y nakalaan. Ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi na palagi ng mali at hindi kasiya-siya sa may kapal. Meron bang taong nalbihis ngunit hindi naligo? Yan. Praise the Lord. Yan. Praise the Lord. Kaya may mga i-erase ka. Sabi ni Joy kanina na kung saan ang daming nangyari noong 2023. Sa totoo lang, meron bang nangyari sa inyo noong 2023? Maganda o pangit? Pareho. Pareho. May maganda, may pangit. Praise God. Merong hindi mabuti, pero meron din mabuti. Oh, meron ka, alamin mo kung ano yung dapat mong burahin. Pero kung meron mga hindi naman magandang nangyari, 100% may maganda namang nangyari. Kasi hindi naman lahat puro kalungkutan eh. Tama ba ako? Praise God. Hallelujah. Oh, why do people need reset? Praise God. Hallelujah. Bakit kailangan? Oh, why? Taking time to rest and reset can help us manage to stress and build resilience. Sinabing resilience, katatagan. Yun pala, kaya pala kailangan ng taong mag-reset. Bakit? It's take time to rest and reset. Makakatulong yan para may manage mo yung stress. Alam nyo mga kapatid, hindi po biro ang stress. Ha? Hindi po biro ang stress. Nakakamatay yan. Bakit? Atake sa puso ang abutin mo dyan. Praise God. Kahit marami kang basher, naku, lalo na pag marami kang basher. Praise the Lord. Hallelujah. Matuto ka talaga i-manage yung stress mo. Praise God. Ako, wag na lang. Marami akong basher. Praise God. May nagbabanta pa sa akin. May nagbabanta pa sa akin na kung saan. Ay ididimanda raw ako. Di wow. Yun na lang masasabi ko. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya nako, kung hindi ka marunong mag-reset, yung stress, matindi. Pero alam niyo po ba, purihin ang Panginoon dahil ang aking BP ngayon ay pangkabataang BP. Dati-rati po, nako po, 150, over 95. Ganyan. Pero praise God. Nung nakita ko si Jester, nag-120-80 ako eh. Praise the Lord. Ngayon, nakita ko si JM, baka 110 over 75 na lang. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Nadagdag pang nakita ko si Ina. Naku, wag naman ako maging anemic. Ha? Jesus name. Yan. Praise God. Nakita ko si Jonalyn, naging normal. Lalo na nakita ko si Delphin. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Nadagdag pa yung Marvin. Grabe, no? Praise the Lord. Palakpakan nga natin si Lord. Ha? Napakabuti ng Panginoon eh. Amen? Glory to God. Kaya mga kapatid, it's time now na kung saan i-reset mo yung buhay mo. Alamin mo kung ano yung dapat mong burahin. May kausap ba ako rito? Alamin mo kung ano yung dapat mong burahin. Burahin mo na. Yung dapat i-restore mo na. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Praise the Lord. Why do people need a reset? When we allow ourselves to take breaks and recharge our batteries, we're better able to what? Hindi nyo ako sinusundan, ha? Praise God. We're better able to focus, make better decisions, and be more creative. Praise God. Kaya yun, hallelujah. Time now to reset. Kaya may mga bagay-bagay na taon na ito, kaya nga sabi ko may mga gandang mangyayari. The moment na natutunan mong mag-reset, praise God, makakapag-focus ka ngayon. Sa mga estudyante, huwag ang focus sa gadget.
Ang gadget, gamitin sa pag-aaral. Praise God. Amen? Sa mga believers, huwag din hindi po, sabi ko nga, gamitin nyo sa tamang kaparaanan. Pag nag-Facebook ka, gamitin mo for the glory of God. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Praise God. Sabi ko nga, pag ikaw nanood ng TV, huwag mong gamitin sa mga dramang buhay. Yung mga dramang buhay, walang ginawa kundi umiyak. Ako ayaw ko talaga ng drama panoorin. Praise the Lord. Gamitin mo for the glory of God. Hello, amen? Bakit? Pag nag-reset ka, marirecharge ka. Pag na-recharge ka, makakapag-focus ka ngayon. Mahirap kayo mag-aral ng ang daming inaatupag. Tama? Ang daming iniisip. Tama? Sa totoo lang, mahirap gumawa ng mensahe. Ituturo. Hindi ba biro to? Subukan nyo. Lalo na kung ang dami mong iniisip. Wala kang focus. Wala kang focus. Alam nyo, pag ang ituturo ko, iniisip ko na yan. After ng Sunday, iniisip ko, Lord, ano pong dapat kong ituro? Isipin ko yan. Tapos gagawin ko yan ng Friday or Saturday. Yung mga iniisip at binibigay sa akin ng Panginoon, doon ko yan ipafinalize ng Friday, Saturday. Praise the Lord. Hallelujah. Pag wala kang focus, wala kang magagawa. You cannot make better decisions. Baka mamaya puro bitter decision. Praise the Lord. And then you will be, the moment you learn how to reset, you will be more creative. Hello, amen? Why is resetting so important? It's an opportunity to heal. Let go of the old and create the new. And if you want to move forward and invite new experiences and joy into your life, healing and letting go of the old is essential. Kaya sabi mo sa katabi mo, let go. Move forward. Pinag-usapan natin yan last week. Praise God. Amen ba? Kaya yung mga nangyari ng mga nakatarang taon, kalimutan na. Praise God. Go on na tayo. Move forward na tayo. Move on na tayo. Amen? Amen? Nabigo ka? Nalugi ka? May nangyari? Kalimutan mo na yon. May utang ka? Huwag mong kalilimutan yon. Mahirap yung kalimutan mo yung utang mo. Praise the Lord. Glory to God. Bayaran mo yon. Iba yun. Ibang usapan yan. Baka mamaya sabihin, hindi, tinuro ni pastor. Kalimutan ko na raw. Penbira, utang mo pala, kinalimutan mo. Huwag ganun. Huwag ganun. Praise God. May atraso ka, ayusin mo. Purihin ang Diyos. Amen? Praise God. Kaya, ngayon, need for relationship reset. Yan, dito tayo. Relationship reset. Yan. Praise God. When you say relationship reset, we need to consider doing a relationship reset this year. Why? In order to experience breakthrough. Do you want to experience breakthrough? Amen. Yan. Kaya nga sabi ko, simulan natin. Alam niyo po, hanggat wala kayong sinisimulan, walang mangyayari sa buhay. Matutong magsimula. Kaya nga yung reset another word for reset is restart. Pag hindi ka nagsisimula, wala kang mangyayari sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya nga, hallelujah. Para maka-breakthrough ka, matutunan mo to, mag-reset ka, i-restart mo. Amen? Kaya sabi ko, starting this year, humabol kayo, yung mga hindi gumagawa, huwag pong papasukin dito, lalabas dito. Gawin nyo ng buong puso. Magbasa ng 1 chapter a day. Genesis 1. Kaya ngayon, Genesis chapter 7 na tayo. Pagpapalain ng Diyos yung mga masunurin. 1 chapter lang yan. Hindi yan uubos ng oras nyo. 3 minuto lang, mahaba na yun. After ng 50 days, nabasa ang buong Genesis. 1 chapter lang. Hindi na, 1 chapter lang, 1 chapter lang. Kasi hindi na kailangan mahaba ang babasahin mo tapos hindi mo naman inintindi. Wala rin namang apekto sa buhay mo. Kaya 1 chapter lang. Matindi ha, si Teya ha. Teya, tayo ka nga tayo. Teya, can you stand up? Come on, just stand up, Teya. Stand up lang. Come on, stand up lang. Yan. Si Teya, alam niyo po, isa yan, nagbabasa yan. Balitan ko, nagbabasa yan every day. Every day, nung nakaraan, sinabi sa akin ni Mildred, sinat niya, 3 chapters yung nabasa niya. Grabe si Teya. Praise the Lord. Hallelujah. Araw-araw pala yan, nagbabasa yung batang yan.
Ang talino niyang batang yan. Praise the Lord. Bawat isa sa atin. Bakit? Ang salita ng Diyos ay merong magandang gagawin, maitutulong sa buhay natin. Hello, amen? Kaya tingnan nyo, yung mga nagbasa, Genesis chapter 5, kikita nyo dun. Kasi chapter 3, may kasalanan. Chapter 4, pagkatapos, chapter 5, makikita mo yung haba ng mga buhay ng mga tao. Nabasa nyo na yan? O sino yung pinakamahabang buhay? Si Methuselah. Ilan? 969. Meron pang 900. Alam ni Thea, may 962. Ang buhay ng tao noon, pambihira, daan-daan. Praise the Lord. Grabe, 906. Sino rito ang gustong mabuhay ng 969? Praise the Lord. Grabe, madidiscover mo yan. O di ba, ang ganda, pa isa-isang chapter, pero nai-enjoy mo ngayon. Bakit? Hindi ka lang nai-inform. Nabibless ka pa kasi, ganito pala yun. Praise God. Tapos Genesis chapter 6. Tapos ngayon, Genesis chapter 7. Praise God. Kaya nga, mahalaga yun. Pag-uusapan natin yung Genesis chapter 6. Yan. Praise God. Kaya, kung gusto mong maka-breakthrough, ngayong taong ito, maging masunurin. Praise God. Hallelujah. Talagang iayos mo, i-reset mo yung relasyon mo sa Diyos. Kaya nga, dito, relationship reset. Praise God. Relationship reset means growing, repairing, challenging, or even ending relationships that are no longer serving you. Kaya pag sinabi mong relationship resets, praise God, it means, pag nireset mo yan, mag-grow yung relasyon. May tao ulit ba dito? Praise God. Ang relasyon na hindi nag-grow, masisira. Kaya pag ang relasyon mo sa Diyos na hindi nag-grow, masisira yan. Bakit? Hindi mo binibigyan ng importansya yan. Ang relasyon mo, pag sa jowa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kamag-anak mo, sa boss mo, sa trabaho mo, sa teacher mo, pag hindi yan nag-grow, masisira yan. Masisira yan. Praise God. Hello, amen? Kaya alamin mo ngayon, habang pinag-uusapan natin, ano yung mga bagay na dapat mong i-reset? Kasi kung mali, at ipagpapatuloy mo yan, anong mangyayari sa'yo? Sa palagay mo, ang maapektuhan, ako na nagtuturo? May naririnig ka sa akin, tinuturo, binabaliwala mo, okay lang yun, basta matin lang ako, ganyan. Sa palagay mo, ako ang maapektuhan? Ikaw ang magiging kawawa. Praise the Lord. Kaya ayusin ang relasyon. Hello, amen? Another doon, sabi, not just grow, repair. Tingnan mo nga yung katabi mo, anong dapat i-repair dyan? Praise God. Tingnan mo yung kamay. Sabi mo sa kanya, magpalahi po ka na. Hindi. Praise God. Ito pa, kaya to, yung dulo, ending relationships that are no longer serving you. Tapusin mo na. Yung relasyon na yan. Pag hindi tama, tapusin na yung relasyon na yan. Hello, amen? Praise God. Yung punong-puno ng bitterness, tapusin mo na yun. Ikaw ang lugi dyan. Alam mo, pag galit ka, tapos yung kinagagalit mo, yung taong inano mo, ang ganda ng tulog, pero ikaw hindi makatulog. Tapusin mo na yun. Praise the Lord. Hello, amen? Praise God. Paalala lang, reminder, past mistakes and past failures, we need to surrender it to Jesus. Amen. Kaya mo ba yan? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo ba i-surrender yan? May mga naging pagkakamali. May mga kabiguan. Surrender mo na yun sa Panginoon. Today, let us leap forward, looking to see what God will do in our lives this year. Amen. This year. Amen. Praise God. This year. Sabi mo, this year. This year. Praise God. Kaya nga, may magandang mangyayari sa atin ngayong taong ito. Makinig ka lang, gawin mo lang, sundin mo lang, matindi ang gagawin ng Panginoon. Amen. Palakpakan mo si Lord. Praise the Lord. Kaya, by the end of the year, yung sunod na banding natin, ganda ng banding natin. Kaya, i-ready mo na sarili mo. Andyan yan, December, basta pagtapos ng December 25, either 26, 27, 28, 29, ganyan, Baluarte tayo, Bigan, Ilocos Sur.
At nagpipray ako, Lord, binigyan mo kami ng tirahan sa Baguio. Lord, bigyan mo naman kami. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, makakilala ko ng taga-Bigan. At ilan na po yung mga nag-express na pwede tayong tulungan para kumuha ng tirahan doon. Isa na si Chavit Singson. Praise the Lord. Hindi, walang biro May kinokonek ngayon. Kaya nga, Bigan, Ilocos Sur. Purihin ang Diyos. Glory to God. Hello, andyan ba kayo? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, come on. Hallelujah. May magandang mangyayari. Hallelujah. Kailangan lang ay i-reset. Kaya nga, kung oras na may mali, itama mo. Huwag kang manatiling mali. Nabigo. Nalugi. Huwag kang manatiling lugmok. Praise God. May pagkakataon pa. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Sabi nga ni Joy, tingnan, sabi niya, ang daming pangit talaga at nag-isip pa siya, bakit ako? Sana yung ibang tao na lang. Pero sana huwag ka namang mag-isip ng pangalan na sana siya na lang. Mabihira naman. May mga bagay-bagay na talaga dinaan sa'yo yan . Bakit? Para sa kabubuti mo yan. Those are challenges in life. Praise the Lord. Amen? 3 bagay na tatanungin mo sa sarili mo. Ilan? Ito yung number 1. Number 1, pakibasa. Pakilakas. Praise God. Ano yung bagay na ngayon, na kung saan, ihinto mo? Bakit? Hindi nakakatulong sa'yo. Sa halip, nakakasira pa sa'yo. Kaya nga, tingnan mo yung katabi mo, huwag matigas ang ulo, kamo. Ano yung dapat mo ihinto? Ginagawa mo, pero nakakasira sa sa'yo. Nakakasira lang buhay mo, nakakasira sa lahat. Apektado ka sa lahat. Ano yun? Ano yung dapat? Kaya isipin mo, ano yung dapat kung ihinto? Praise God. Kung ikaw may bisyo, sa palagay mo, nakakatulong ba yan? Kung hindi, ihinto mo na. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga bagay na nakakasira ng physical na katawan. Katulad halimbawa, ito, iniremind kami uli ni Pastor Jerry nung meeting kahapon ng mga pastors dito sa Taguig. Kasi sabi niya talagang warning sa akin ni Lord yan. Sabi nakuha niya sa Panginoon. Na praise God, ayusin. Para maging malusog. Mas maganda kaya yung praise the Lord na wala kang iniintindi, takot, pangamba sa physical mong katawan. Tama? Kaya niyo pa ba? Itigil lang soft drinks. Makinig po kayo sa akin, maniwala po kayo sa akin, makinig po kayo sa akin. Alam niyo po, ang iniinda ko po ngayon, ang masakit po sa akin ngayon, walang biro talaga, etong lumbar ko. Masakit po talaga yan. Sa tuwing sobrang sakit po talaga yan. Iniinda ko po talaga yan. Sinamahan kami ni Brother Arwin sa OSPAR para magpa-x-ray. Salamat, Gal. Pag sinasamahan kami ni Arwin, nauuna kami lagi sa pila. Sa dami ng pasyente sa OSPAR. Pag taga-Paranaque ka, libre yung x-ray. Alam niyo po, nakita sa x-ray ko, may mga tumutubong mga buto-buto. Tapos nagbabanggaan yung mga buto, nagdikit-dikit na. Yan, nagdikit-dikit na. At sabi niya, masama ang dila ng doktora. Sama na po talaga yun sa pagtanda. Masama ng tingin ko sa doktora. Pero nakita ko po yun, bakit? Soft drinks drinker po ako . Kabataan ko, pambihira, hindi ako nakikinig. Kahit anong sabi, wala. Tigisulo ko. Tingnan niyo po ngayon. Ito, hindi nawawala yung sakit ng lumbar ko. Ito, masakit talaga. Kung gusto niyo akong samahan, sige, pagpatuloy niyo, mag-soft drinks kayo. Pero, ito, although senior na ako pero bagong senior pa lang Bagong senior pa lang Praise the Lord. Hallelujah. Pero ito, masakit talaga. Masakit talaga. Kaya nga pag nagpapatherapy ako at sinisiko akong ganyan, sakit talaga, sakit. Itigil nyo na yan. Praise God. Kaya pa? Pagkain ng baboy. Mga pagkain ng baboy. Sabi mo sa katabi mo, pagkain ng baboy. Puro taba. Naku po.
Meron kaming GC nung last year na kung saan, sabi ko, may lechon tayong pagsasalo-saluhan. Ngayon, dire-dire. Praise the Lord. Kapatid, magkaroon tayo ng disiplina. Hello, amen po ba yun? Ano yung dapat mo itigil? Yung mga ugali mong nakaraan na hindi maganda at hindi nakakatulong, kundi nakakaperwisyo, itigil mo. At huwag mo lang gawing New Year's resolution kasi walang New Year's resolution na nangyari. Hello, amen? Sasabihin mo, pangarap ko ngayong taong ito, hindi na ako gastador. Huwag mo sabihin, gawin mo talaga. Huwag mo sabihin, gawin mo talaga, ha? Yan, pambira, praise the Lord. Nagiging alive na alive si Sister Myla pag oras naririnig yan Pambira, praise God. Sabi ng nanay mo, magtipid ka lang anak, yayaman tayo. Grabe, pambira. Matindi si Mika, matindi yan nung nasa Baguio kami. Everyday yung outfit niya, grabe talaga yan. Sabi, grabe ka Mika, kakong ganun. Araw-araw yan, iba ang outfit, iba pati sapatos. Pambihira yan. Sabi kong ganun. Grabe. Pero may pagbabagong gagawin daw niya ngayong taon na to. Obserbahan natin siya. Praise the Lord. Kasi yung mga bagay na dapat, wag lang sabihin, gawin. Hello, amen? Praise God. Amen ba? Parang di yata interesting yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Praise God. What should I stop doing? Number 2, pakibasa. What should I start doing? Lahat ng mga babae. What should I start doing? Lahat ng mga lalaki. What should I start doing? Ano yung una? Stop. This time? Start. Kasi kung meron kang hininto, meron ka rin dapat simulan. Amen. Yung mga hindi ayos, yung hindi nakakatulong, itigil mo. Pero this time naman, isipin mo, ano yung una mo naman dapat simulan para sa ganon, may magandang mangyari sa iyo ngayong taong ito. Amen ba? Hindi po pwedeng hinto mo lang. Dapat may simulan ka. Hello, amen ba? Sisimulan ko ngayon ako saan, magiging matipid na ako. Wow! Magiging disiplinado na ako. Wow! Amen? Magiging active na ako. Walang wawa. Hello, amen? Magsaserve na ako kay Lord. Praise God. Amen? Kaya yung mga talent nyo, paggamit nyo sa Panginoon. Magpa-disciple, pag handa kang magpa-disciple, paggamit mo yung talent mo sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Bibili tayo ng wireless, 4 parating. Ng gitara, pero hindi 4, isa lang. Siyempre, kasi yung wireless 4 baka kaya nyo yung gitara 4 din. Hindi pwede. Praise the Lord. Bakit? Makukumpleto natin, praise God, for the glory of God, ang banda. Praise God. Bass guitarist. Ano pa? Guitarist, keyboardist, drummer. Praise God. Mga kapatid, meron tayong electric guitar, meron din tayong manual na guitar, electric guitar, electric drums, at saka manual na drums. Sa mga susunod, sabay yung electric at saka yung manual. Paano kaya yun, no? Bakit? Simulan natin for the glory of God. Amen? Alam mo, pag sinimulan mo sa tama, at sinimulan mo sa Diyos, dadalo yan. Kaya pag mula sa taas, ang pinanggalingan, hindi po pwedeng hindi bababa Walang ka. Hello, amen? Mangarap ka. Mga empleyado, magsabi ng amen, mga empleyado. Involve God. Hallelujah. Involve God. Mga estudyante. Mga estudyante. Praise God. Mga magulang. Praise God. Mga tambay. Praise the Lord. Involve God. Involve God. Involve natin si Lord. Para mapagpala tayo. Amen ba? Sa mga empleyado, I pray and I declare. Sa mga empleyado na talagang uhaw, passionate kay Lord, hallelujah, promotion and increase mangyayari ngayon sa inyo. And I pray, magkakaroon kayo ng business nyo.
Praise God. Ang focus natin ngayon, praise God, ang mga kapatiran, payayamanin ng Diyos. Pero hindi lang ikaw magpo-focus ka ngayon. Paano ko? Lord, bigyan mo ko ng business. Bigyan mo ko ng business. Hello, amen? Pero paalala lang, pag may business na kayo, huwag malalasing. Involve God. Buhay pa ba kayo? Kaya, what should I start doing? Kaya kanina, what should I stop doing? Naisip mo na yon. Ayan, i-apply mo yan sa sarili mo, hindi sa iba. Baka may, what should I stop doing? Tapos ang iniisip mo, iba. Hindi, sa'yo. What should I start doing? Iba rin naman ang iniisip mo. Hindi, sa'yo pa rin. Amen? And lastly, pakibasa. What should I continue doing? Ano yung una? What should I stop doing? Ano yung pangalawa? And this time, what should I continue? Kaya may hininto, may sinimulan, ay dapat may ipagpapatuloy. Amen ba yun? Amen. Kaya, alam mo, pag may ibang usapan na makapagsimula sa buhay, it takes guts to start. But the thing is, don't just be a starter. Kasi nakapag-start ka nga, hindi ka naman nagpatuloy. Dapat ngayon, anumang sinimulan mo ngayon para magkaroon to ng resulta at maganda sa buhay mo, dapat tuloy-tuloy. Hello, amen? Tuloy-tuloy. Anhin mo yung nag-apply ka ng trabaho, pagkatapos 1 month after, tapos ka na. Ano pa? Nag-apply ka ng trabaho, pagkatapos 2 linggo pa lang, humihingi ka na ng day off. Intindi mo Praise God. Nag-aral ka, kaumpisa lang, ma-absent ka na, nagkakating class ka na. Ano mangyayari sa buhay mo? Ano mangyayari sa buhay mo? Dapat tuloy-tuloy. Hello, amen? Amen? Alam ba, nag-asawa ka. Sabi mo, ay hindi pala ikaw masayang kasama. Huwag na lang tayo. Hindi pwede. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya ano yung dapat hinto? Ano yung dapat simulan? Ano yung dapat ituloy-tuloy? Matutunan mo yan. Magtatagumpay ka dyan. May mangyayaring maganda yan sa'yo. Ngayong taong ito. Kaya etong naririnig mo, kung ito ay iintindihin mo, magkakaroon ito ng bunga sa buhay mo. Hindi ka lang umaaten para maging religyoso. Kundi umaaten ka, nababago, may nangyayari sa buhay. Amen? Palakpakan mo si Lord. Yan. Malakas na palakpak sa Panginoon. Yan. Praise God. Kaya kung may mga maganda ang sinisimulan si Lord, dire-diretso yan. Pero huwag mong kakalimutan si Lord. Praise God. Amen ba? Pag nagkaroon ka ng sasakyan, praise God. Gamitin mo for the glory of God. Kaya nga pag may sasakyan ka, walang dahilan para hindi ka umaten. Nagkamotor ka, kung kailan ka nagkamotor, hindi ka naman umaten. Di ba? Praise the Lord. Glory to God. Amen po ba? Pray ka, sisimulan ng Lord. Minsan may mga bagay-bagay talagang ngayon gagawin praise God. Kakamotor ka for the glory of God. Hallelujah. Minsan, nagkamotor ka na habang nagmumotor ka, nakatayo ka lang. Hindi, scooter yun, di ba? Matindi yun. Praise the Lord. Glory to God. Kaya we need to make a choice and then decide. You need to make a choice. Ulitin ko, life is not a matter of chance. It's a matter of choice. Pag may pinili ka, ayun, desisyonan mo. Praise the Lord. Amen po ba? Alam nyo, ang mga devices, gadgets, even TV, alam nyo, pwedeng i-reset yan Nasusubukan nyo ba yun? Kasi ngayon, puro Android ng TV halos di ba? Di lang smart, Android pa, di ba? Nasusubukan nyo yun? Na kung saan nanonood ka, bigla na lang hihinto, tapos ikot ng ikot. Pero pag-pray natin yan, mga kapatid, na huwag talagang mangyari. Pag-pray natin, kasi mukhang hindi biro Kasi ngayon, lahat, pati sa Australia, humihina ang kanilang signal, ang kanilang internet. At mukhang kumakalat to na pag-pray natin na sana huwag mangyari. Kasi matinding crisis to. Yung internet backdown, shutdown. Internet shutdown, backdown, whatever down. Huwag mangyari kasi nababalita ito. Matinding crisis yon. Mas matindi pa yan sa pandemya. Bakit? Bagsak ang economy. Pag oras,
na nagkaroon ng internet shutdown. Kasi lahat ngayon, internet ang ginagamit eh. Ano pa bang hindi ginagamitan ng internet ngayon? Nung nakaraan, last 2 weeks, magpapakarga kami, kasama ko si Sherman ng gas. Hindi kami makargan. Bakit? Walan silang internet. Sabi ko, ilang minuto to? Sabi, hindi po, kanina pa po yan. Oras nang binibilang. Oh. Isang halimbawa dyan, yung nangyari sa Leyte. Yung bagyo sa Yolanda, pambihira oh. Wala. May pera ka sa bangko, hindi mo magamit. Bakit? Hindi mo ma-withdraw. Pag yan nangyari, hindi ang bihiro, mga kapatid. Matinding crisis yan. Bagsakan talaga. Kaya, makinig mabuti. Walang takutan to, hindi ko kayo tinatakot. Baka mamaya mag-panic naman kayo. Intindi nyo ako at huwag nyo ko mami-misinterpret. Kung kayo ay may pera sa bangko, huwag lahat sa bangko. Mag-ayos kayo, mayroon po kayo dapat na pera na hawak. Hindi ko lang sinabing lahat ng pupuntahan nyo, hawak nyo yung pera nyo. Tago nyo na sa bahay. Kasi anytime, pag nagkaroon ng mga ganyang bagay, kahit may pera ka, hindi mo magagamit eh. Sa totoo lang eh, hindi mo magagamit. Amen? Yung inisip naman iba, safe po ako dyan. Bakit? Wala naman akong pera sa bangko eh. Wala rin akong pera sa bahay. Ayusin mo rin yun. Ayusin mo rin yun. Hello, amen? Kaya, hindi lang po sa bangko ang pera. Kasi, we are on the last days, mga kapatid. But last days are exciting. Hindi nakakatakot. Amen? Kaya nga, tumibay, kaya ito pinag-uusapan natin, relationship reset. Praise God. Hindi masamang magtrabaho. Pero, ang masama, yung walang ginawa, kundi trabaho ng trabaho ng trabaho. Kinalimutan si Lord. Hindi masamang mag-aral. Pero yung lahat na lang, Lunes hanggang Linggo, aral. Magbigay ka naman ng oras kay Lord. Ang nagbigay sa'yo ng utak, si Lord eh. Praise God. Yung iba naman nag-iisip, wala si Lord sa akin. Bakit? Wala akong utak. Hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya minsan, pag nire-reset mo, di ba? Anong gagawin mo? Yung may remote na kung saan, pipindutin mo ng matagal. At pagkatapos ng bibitawan mo, magre-reset yan. Biglang mawawala eh. Pag nanonood ako, bigla na lang nawala. Ba't ganito? Sabi, ba't lumalaki yung tao? Hindi nakasya sa TV. Si CJ, sabi niya, Lolo, reset mo po. Patayin niyo muna yan. Reset niyo. Siyang nakaka-discover. Kasi siyang gumagawa ng virus. Praise God. Ganito po gagawin niyo. Gagawin mo ganyan. Ganun ba? Oh. Reset lang palang kailangan. Amen? Pag pinatay ko, tapos bubuksan ko ulit, pero hindi man kadali. Pero sabi ko, ito lang palang kailangan. Kaya mahalaga palang reset. Lalo na sa relationship reset. Hello. Amen? Hey, kung agaw buhay na yung relasyon mo sa Panginoon, i-reset mo na yan, kapatid. I-reset mo na yan. Hello, amen? Kung agaw buhay na yung relasyon mo sa pamilya mo, i-reset mo na yan. Praise the Lord. Hello, amen? Sa mga devices, sa mga appliances, pwedeng i-reset. Bakit? May button o kaya may remote. Sana sa buhay, meron ding remote para i-reset mo yan, kapatid. Amen? Remember the 4 C's of reset? 4 C's of reset. Praise God. The 4 C's of reset. Number 1 is challenges. Magandang mangyayari ngayong taong ito, pero may mga challenges pa rin. Kasi sa lahat ng mga magagandang mangyayari, hindi yan bigla ang mangyayari. Wala po. Kaya nga, remember, there is no elevator of success. You need to use the stairs. What does it mean? One at a time. Amen? Ang elevator, bigla niyan, aakyat. Pagdating sa success, walang bigla aakyat. Gamit ng hagdan. One at a time. Step by step. Hello? Amen ba? Kaya huwag kang magmadali. Sabi mo sa katabi, huwag kang magmadali. Praise God. Ewan ko kung until now, meron pa bang mga, ngayon, yung acceleration, i-accelerate ka sa pag-aaral? From grade 1 to naging grade 2, naging grade 3, hindi pa tapos. Meron pang ganon? Ale? Hindi yung ALS. Hindi yung ALS.
Halimbawa, grade 1 ka, tapos na-accelerate ka ng grade 2, at grade 3, ganyan. Nasubukan mo ma-accelerate, Roger? Ha? Kala ko na, antindi mo, kala ko nasa, hindi mo nasubukan mayroon pa ba until now? Are you sure? Kasi may apo po ako. So, ilang taon ba si Isa noon nung 2 years old yata eh. Nung nag-aaral yung apo kong yun. Kaso nga lang, kapal na ng salamin ngayon eh. May asawa na siya. Gumraduate ng college yun, 18 years old. Na-accelerate ng na-accelerate. Laging na-accelerate yun. Kaya, grabe. Yung elementary niya, ilang taon lang niyang kinuha. Pagdating ng high school, na-accelerate one. Pagdating ng college, antindi. Yung anak niya ngayon, yung apo ko sa tuhod na, hindi na, apo ko siya sa tapos tuhod. Ang susunod na yun, talampakan. After that, lupa na. Ako sa lupa. Praise God. Ang talino rin, no? 2 years old pa lang, grabe. Ang talino. Pero hindi ko na nababalitaan yun eh. Are you sure? Meron pa na-accelerate ngayon sa school? Meron pa? Praise God. Hallelujah. Kasi may mga challenges eh. Pag na-overcome mo yung challenges, promotion yan eh. Hello, amen? Minsan, yung mahirap, yung palang magdadala sa'yo sa katagumpayan. May mga challenges yan. Huwag mong uurungan yung challenge. Amen? Pangalawa is what? Choices. Diyan ka maging matalino. Ano yung dapat at hindi dapat? Amen? Piliin mo yung nararapat at according to the will of the Lord. Praise God. Hindi mo pagsisisihan niya. Praise God. Number 3, pakibasa. Saan nakabasa yung consequence mo? Sa pinili mo. Kaya it can be positive consequence. Consequence pa rin, no? Pero positive. Merong magandang pangyayari. Merong negative na pangyayari. It depends on your choice. And lastly, yan ang dapat. Yan ang dapat. Bakit? Paano mangyayari? Maging matagumpay lahat yan. Pag the moment na nag-commit ka sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi ko kanina, involve God. Tingnan natin to. Basa tayo ng verse. Kasi kanina pa ako daldal ng daldal, walang verse. Ngayon, Genesis chapter 6, verse 7. Sabi dito, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds and the creatures that move along the ground. Why? For I regret that I have made them. Sino nagsasalita rito? Ang Diyos. Sakit nito, ha? Pinagsisisihan daw niya yung pagkakakreate ng tao, pati ng mga hayop. Bakit? Yung wickedness at that time, matindi. Hindi na marunong makinig. Matigas ang ulo. Sobrang kasamaan ng tao. Kaya, sabi niya, I will wipe them out. Nakalagay doon sa verse 7 kanina. I will wipe them out. Praise God. From the face of the earth, the human race I have created. Buburahin ko sila. Verse 8. Verse 8. Pero pagdating ng verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Praise God. May mga binubura, pero mangingibabaw ngayon, magiging hallelujah, magiging grandstanding, yung alin? Yung nakakuha ng pabor mula sa Diyos. Kaya sa reset na gagawin ng Diyos, ang mangingibabaw ay alin? Yung mga nag-ayos ng relasyon sa Kanya. Makikita nyo ngayong taong ito, ibang-iba yung nag-level up, ibang-iba yung nag-reset. Pagdating ng katapusan ng taong ito, kapatid, ibang-iba ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong papasukin dito, palalabasin lang dito. Tandaan mo yan. It can be, may failures ka na ganang taon. May mga pagkakasala ka, may mga nangyaring hindi maganda. Kalimutan mo yan. Magsimula ka lang. At kailangan, dire-diretso. Kasi aanhin mo yung sinimulan mo nang hindi mo dinere-diretso. Amen? Don't just be a starter. Dapat finisher ka rin. Hello, amen? Sa pag-start, para mag-start ka, makapag-start ka ng maganda, dapat manguna ka. Huwag kang mag-antay sa iba. Kasi pag inantay mo yung kasama mo, paano kung hindi sila nagsimula?
hindi ka makapagsimula. Kaya be an initiator. Initiator ka dapat. Pinangungunahan mo. Amen? Ginagawa mo kahit walang gumagawa na iba. Bakit? Gusto mo, may mangyari sa buhay mo. Just like Noah, he found favor in the eyes of the Lord. Verse 9, this is the account of Noah and his family. Iba pala, no? Pag sumusunod kay Lord, nasa listahan ng Panginoon. Noah was a righteous man. Ano siya? Blameless among the people of his time. And he walked faithfully with God. It doesn't mean na walang mali si Noah kasi blameless. Meron siyang mga kamalian. Mababasa nyo nga rito sa Genesis chapter 6 eh. Kasi may 3 siyang anak eh. Mababasa nyo, mamaya, tingnan po natin. Praise God. He was what? He walked faithfully with God. Dapat ganun ang goal natin. Simulan natin yon, ipagpapatuloy natin, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Maging tapat tayo sa Kanya. Praise God. Okay, verse 10. Noah had 3 sons. Anong pangalan ng mga anak? Shem. Ano yung pangalawa? Ham. Ano yung pangatlo? Japet. Tatlo yan. Shem, Ham, Japet. Praise God. Etong magkakapatid na ito, alam nyo, may nangyari kay Noah. Ikukwento ko na lang, nalasing si Noah. At nung siya nalasing, hubot-hubad. Kasi pag lasing, nawawala ang hiya. Tingnan yung tao, pag lasing yan, hindi nahihiya. May kilala kayong mga tao, pag oras na hindi nakainom, sobrang mahiyain. Pero pag nakainom, naku, sobrang walang hiya. May kilala ko, pero hindi ko sasabihin kung ano ko siya. Noon-noon pa yon. Pulis. Pero, pag lasing, hindi siya pulis. Pulis. Pulis pag hindi lasing. Pero, pag lasing na, pulis. Pulis. Ayoko sabihin kasi may mga sumisilip ditong kamag-anak ko eh. Praise God. In short, yung sinasabi ko, kamag-anak ko. Pero wala na siya sa mundong ibabaw na to. Ang hirap eh. Mahiyain pag hindi lasing. Pero pag lasing, walang hiya. Sakit nun ha. Hubad siya. Hubad si Noah. Alam nyo, isa sa anak niya, nung nakita niya yung tatay niya na hubad-hubad, lumabas, pinagkalat. Hubad ang tatay ko, lasing. Alam nyo, kung babasahin yung Genesis chapter 6, pambihira. Sinumpa eh. Sino yung sumpa? Ang sinong sinumpa? Si Ham. Yung nagkwento na yung tatay ko lasing, hubad. Nako, mayroong sumpang nangyari. Huwag kang basta maging marites. May sumpa pala yan. Hello, amen? Amen? Kung may nakita ka na mali, huwag mong ipagkalat. Tumulong ka para maiayos. Hello, amen? Anong sumpa nangyari kay Ham? Palaman na lang siya ngayon. Ganun nangyari sa kanya. Palaman na lang siya. Palaman na lang siya. Sikat siya pag Disyembre. Huwag niyo nang intindihin. Verse 11, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. 12, God saw how corrupt the earth had become for all the people on earth had corrupted their ways. 13, so God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. Praise God. I am surely going to destroy both them and the earth. Pambihira. Glory to God. Binigyan ng instruction tong Noah ito. Praise God. Hallelujah. Inutusan siya ng Diyos. Hallelujah. Ito yung Noah na pinagtatawanan. Bakit? Siya yung inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. Saan? Sa tuktok ng bundok. Na kung saan gumawa ka ng arko. Bakit? Babaha. Kaya nangangaral si Noah, magsisi na kayo, manumbalik kayo sa Diyos. Bakit? Uulan at babaha ng malalim, lalakas ang ulan. Sabi niya, mapapahama kayo, kailangan magsisi na at punta sa arko, sumakay doon para maligtas. Pinagtatawanan si Noah, napag-isipan na sira ang ulo.
Pinagtatawanan siya. Anong nangyari kay Noah? Sumobra yata talino rito. Sabi ko sa inyo, kayo magbabasa ng Biblia. Bakit masisiraan kayo ng ulo? Kung ano nang mambintang sa kanya. Pero anong nangyari? Nangyari ba? Babasahin nyo. Genesis chapter 7 na. Sa mga humabol kayo, magbasa kayo ng Bible. Humabol kayo. Nasa Genesis chapter 7 na kasi ka-7 na nung January. Bukas Genesis chapter 8 na. Praise God. Makikita nyo, i-bless ni Lord yan. Hallelujah. At anong nangyari? Hallelujah. Umulan. At nung umulan, pambihira yan. Isang linggo, walang tigil. 2 linggo, puro ulan. Lumalim ng lumalim. Na even yung ibon hindi nakaligtas. Maliban na lang yung pumasok ng arko. Yung hindi nila pinakikinggan, yung matitigas ang ulo, saka na lang naiisip nung nasa bingit na ng kamatayan. Ganyan ang tao. Pag matigas ang ulo, hindi yan papansinin. Bingi yan. Pero pag may nangyayari na, saka na lang maaalala kung kailan huli na. Hello? Amen ba? Pero si Noah, yung inutos sa kanya, tatapusin ko ang Genesis chapter 6, sa verse 22, ang sabi rin sa verse 22 ay Noah did everything just as God commanded him. Praise God. Noah did everything. Sumunod ba si Noah? Yes. Yung pinagawa sa kanya, sinunod ba niya? Yes. He did everything just as God commanded him. Sinunod lahat ng utos ng Diyos kay Noah. Kaya tingnan mo, sambayanan niya ang naligtas. Praise God. Na-reset ang mundo. Na-wipe out ang mundo. Lahat ng tao, maliban lang sa pamilya ni Noah, nakaligtas. Yun ang matinding reset. Hello, amen? Katatapos lang ng reset sa buong mundo. Naalala nyo? Itong pandemya? Ang daming mga practices natin before na nawala. Bakit? May reset eh. Praise God. Pero ito, matinding reset to. Ito yung first reset na nangyari sa mundo. Wipe out lahat, maliban lang kay Noah and family. Kayang iligtas ng Diyos ang pamilya mo. Maging masunurin ka lang. In the midst of trouble, kaya tayong iligtas. Masunurin ka lang. Amen po ba? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Reset requires willingness and obedience. Pag sinabi mong reset, it requires what? Willingness. Praise God. Mahalaga po yun. Alam niyo, nagsisimula si Lord sa buhay mo pag willing ka. Hindi ka naman pipilitin eh. Nilalang niya tayo, kinreate niya tayo. Binigyan niya tayo ng desisyon. May sarili tayong pipiliin. May sarili tayong choice. May sarili tayong desisyon. Hindi ka pipilitin ng Diyos na dalhin sa kanyang kaharian. Dapat ay kusa mo yan. Kaya nga, ang pagtanggap kay Lord ay willing ka talaga na iso-surrender. Kaya tanong, pag sinabi mong sinurrender mo, kaya nga Lord, siyang may-ari ng buhay mo, siyang nasusunod sa'yo. Hello, amen? Amen. Pero hindi ka naman niya, kahit nga, hindi ka naman niya kukontrolin eh. Lagi ka niya ikukonsulta. O anak, kaya mapagpasensya ang Diyos, kahit ano. Kaya kapatid, magsimula ka na, i-reset mo yung buhay mo. But the thing is, be willing. Hello, amen? And ang kakambal ng willingness is obedience. Bakit? Sabi ng Isaiah 1:19, kayo ang bumasa. Malakas ha, 1, 2, 3, go. Sabi ko. May mangyayari bang maganda pag willing and obedient ka? Ngayong taong ito, pag willing and obedient ka, may mangyayari bang maganda? May pagpapala ka bang matatanggap? Ngayong taong ito, pag willing and obedient ka? Praise the Lord. Glory to God. Kaya, reset is for the better, greater, that will lead to best. Pag nag-reset ka for the better, greater, that will lead for the best. Amen? Hallelujah. Glory to God. This year, we will dismantle, destroy all the negativities, hurts, memories that will lead to discouragement and bad things that happened to us in the past. Ngayong taong ito, hallelujah, yung mga pangit na yon, i-dismantle mo na, sirain mo na. Lahat ng mga negative sa isip mo, sirain mo na. Alisin mo na yung mga hurts, bad memories.
na pag naalala mo, napapakagat-lagbi ka. Praise the Lord. Hallelujah. Alisin mo na yun. Let us speak to poverties, death, lack, yung kahirapan, utang, kakulangan. Hallelujah. Sasabihin natin, bilang na ang araw mo sa aming pamilya. Your days are numbered. Kaya nyo ba yun? Gusto nyo bang mapagpala ang iyong pamilya? Gusto mo bang yumaman ang iyong pamilya? Kung nakagisnan mo sa pamilya na mahirap kayo, huwag mo ipagpatuloy yun. Sa'yo magsimula. De, iaahon ko ang pamilya ko. Payayamanin ng Diyos ang pamilya ko. Ikaw ang magsisimula. Hello, amen? Kaya ngayon, tingnan mo yun. Sabi mo, kahirapan, tingnan mo yung nasa paanan mo. Kahirapan? Utang? Kasalatan? Bilang na ang araw mo. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Pwede bang mangyari yan? Yes. Pero kailangan involve mo si Lord. Amen ba yun? Hallelujah. Kaya nga, tama na ang utang, makakabayad ka. Tama na ang kadugian, makakabawi ka. Tama na ang kahirapan, makakaahon ka. Amen ba? Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, hindi tayo mahirap. Praise God. Hallelujah. Bakit? Simula ng pagbangon to. Why? God will provide. God will provide. Gusto ni Lord talaga iangat ang kanyang mga anak. Tandaan nyo, magiging buhay na buhay ngayon yung John chapter 10, verse 10. Pinag-usapan natin yan nung mga nakaraan. Dahil yung Jeremiah 29:11 ay hallelujah, plano ng Diyos na pagpalain tayo at ginampanan ng Panginoong Hesukristo yan. Kaya may mangyayaring acceleration ngayon pagdating sa kabuhayan sa mga masunurin at handang maging disipulo sa Panginoon. Amen? Praise God. Pero after that, go beyond this. After talking poverty, now talk to God. Kinausap mo, pinalayas mo, kahirapan, utang, kakulangan, kasalatan, ikaw ay matatapos na sa buhay ko. After that, nag-declare ka ng ganyan, talk to God. Kausapin mo ang Diyos. Sabi mo, Lord, bless me. Lord, simulan mo ang pagpapala ngayong taong ito. Why? Bless me so that I will become a blessing too. Narinig niyo ba ako? Ang pagpapalain ng lubos ng Panginoon, may dahilan kasi. Kaya ka pinagpapala, hindi sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi para maging pagpapala ka rin sa iba. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Kaya blessings will come as you are willing to become a blessing also. Proverbs, Kawikaan 18:21. Praise God. Ilang minuto na lang. Tapos na ako. Proverbs 18:21. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya ngayon, sisimulan mo na kung saan idideklara, mapagpapala ako, mapagpapala ang pamilya ko, makatatalino ako, makakatapos ako ng pag-aaral. Praise God. Hallelujah. Hindi mo na magjojowa, bata pa ako. Pag bata ka pa, ang focus mo, strive, magsikap ka, makatapos ng pag-aaral. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung kayo estudyante, pambira, paliligo nga lang, ididikta pa sa inyo. Tapos, pagjajowa pa ang gusto nyo mangyari, naku po. Praise God. Kaya magmula ngayon, ang lalabas sa bibig mo, babawi ako ngayong taong ito. Sabi mo, sa katabi mo, babawi ako ngayong taong ito. Huwag mo sabihin sa katabi mo, babawian kita ngayong taong ito. Hindi huwag. Iba yun. Babawi ako ngayong taong ito. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya sabi doon, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Amen po ba? Last verse. Tutuloy natin to. Praise God. Job 36:11. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. I repeat, if they obey, conditional to. The word if is condition.
Conditional yan. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Praise God. Hallelujah. Kaya ang condition ay ano, kung ikaw ay susunod, maglilingkod sa Diyos, you will spend your rest of your days in prosperity and your years in contentment. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya, dito, conclusion. Reset brings, dito ko tatapusin. Reset brings direction, decision, destination, double portion, and then last, satisfaction. Yan ang mga susunod nating mga pag-aaralan. Amen? Kaya makakapag-review na kayo. Nagbigay na ako ng reviewer. Direction, kasi pag nag-reset yan, kaya kayo na-reset, wala nang direction buhay mo eh. Kaya nga, ulitin ko, ang mga salita na narinig mo, huwag mong papasukin dito, palabasin dito. Dahil hindi ako ang lugi. Praise God. Pero pag gagawin mo to ng buong puso mo, tingnan mo, may sisimulan na si Lord sa buhay mo. Praise God. Amen po ba yun? Praise God. Direction, decision. Ngayon, praise God. Bago ko tapusin, tayong lahat tumayo. Yan, tapos. Praise God. Pero may dideklara tayo. Sumali kayo lahat sa pagdideklarang ito, ha. Ito po yung Disciples Declaration na pinapagawa ko na yon sa mga dati na nandito na pa. Alam nyo na yan. Praise God. Pero ngayon, uugaliin natin, nakikinig ba kayo sa akin? Uugaliin natin ngayon na laging i-declare to araw-araw. Mas maganda, pagkagising mo, mag-worship ka, magpipray ka, tapos deklara mo to. Tapos magbasa kayo ng isang chapter. I-declare mo ito. Amen? Kaya tingnan nyo, lahat tayo ha. Okay, bago tayo magano, sige, bago tayo, titingnan nyo yan ha. 1, 2, 3. O yan. 1, 2, 3. Yan, tingin lahat. Lakas nyo. 1, 2, 3, go. I will stand strong in faith, unshakable and unmovable, because Christ is the solid rock on which I stand. Christ in me is my hope of glory, and nothing can hinder my growth, maturity, prosperity, and success. I reign, excel every day in Jesus' name. Amen. O, di pa tapos. Ito pa. 1, 2, 3. Lakasan nyo. 1, 2, 3, go. I am destined to be blessed. I am destined to multiply. I am destined to overcome. I am destined to be a blessing unto others. Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Come on. Praise God. Hallelujah. Come on. Pasalamatan mong Diyos na buhay. Walang
itong taong ito, may napakagandang gagawin ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa hanap buhay natin. Magkakaroon ng acceleration as we decided to reset our lives, most especially our relationship unto God. Nililid ako ng Panginoon ngayon na ipagpipray ko kayo isa-isa, pipila lang dito, pati yung mga nasa online. Hallelujah. Kabilang po kayo, although na hindi ko po kayo maaabot dito, but believe the declaration, hallelujah, that truly, this year is our year of recovery. Year ng pagbangon ng Panginoon. May nawala doon sa Genesis chapter 6 na wipe out, pero sinimulan ang matuwid na henerasyon, pinagpalang henerasyon. Kaya sa bawat isa, ngayon, gusto ko kayong ipagpipray, short lang, talagang nililid ako ng Panginoon. Isa-isa ko kayo pagpipray, lahat po kayo. Kung gusto nyo po. Tapos kung gusto nyo, ilabas nyo ang wallet nyo. Kasamang ililihans ko po yan. Praise God. And I prophesy na kung saan may matinding acceleration. Receive that in your spirit. In this year, nakahanda ngayon ang Diyos na kung saan yung lalagyan niya ay i-open niya at ibubuhos niya sa bawat isa na handa sumunod, magpatuloy sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, ganito yan. Kung may wallet po kayo o bag, ano nyo yan? Mabilis lang, nalihans yan. Hallelujah. At ako'y naniniwala and believe God also. Hallelujah. Sa mga nasa online, hawakan nyo rin yan, ganyan. Bakit? Hallelujah. Bawat declaration dito ay tanggapin nyo rin. Bakit? Mangyayari ito sa buhay nyo. Praise the Lord. Amen? Are you excited? Amen po ba? Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Praise God. Yung mga nag-minister na nauna, gusto ko silang unahin. Praise God. Yan dito. Yan dito kayo. Gusto ko kayong unahin. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Pati yung mga, sama kayo, hindi lang sila. Praise the Lord. Pati yung mga gustong sumama sa magpa-disciple at mag-involve sa worship team. Kakanta, tutugtog, tuturuan, pila rin kayo rito. Yan, praise the Lord. Yung gustong sumama sa worship team, sige. Gusto nyo mag-drums o gusto nyo maging drum? Hindi. Singer, yan, praise the Lord. Yan, sige. Yan, isang one line. Yan, one line, yan. Kung alam nyo, kung gusto nyo kumanta, sige, walang problema. Huwag kayo mahiya. Kasi binigyan. Praise the Lord. Glory to God. Amen ba? Yan, glory to God. Ilabas nyo ang bag nyo, wallet nyo, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo dudukutan. Yan, hindi ko kayo dudukutan. Yan, praise the Lord. Ayan, sige. Praise God. Naniniwala ba kayo rito? May nangyayari ba in your spirit? Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kasi, praise God. Hallelujah. Kaya isang pila yan, sige, praise the Lord. Hallelujah. May sinisimulan dito. Meron ditong praise God. Meron. Ngayon, actually nga, mga kapatid, ngayong January, merong isang business ng kapatiran na ipagpipray natin ngayon. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya sige, praise God. Amen? Buksan mo at ikaw lang dudukutan ko. Yan. Sige, lahat din ng mga decided. Sige, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Sige, tuloy din yan, tuloy-tuloy. Naon na lang dito. Sige, glory to God. Amen? Hallelujah. Do you believe this? Yes. Are you excited? Yes. Pati pamilya natin, kahit wala rito, may sisimulan ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa iglesyang ABCI. Amen! Yes. Luzon, pati yung mga nasa Seattle, come on, receive it! Nasa Mindoro, receive it! Yung nasa Australia, yung nasa Kuwait, at yung nasa barko, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen ba? Praise the Lord. Amen? Yeah. Lord, I pray and I declare, Lord, that this year, Lord, as we reset, Lord God, kasama ang relasyon, hallelujah, maaayos, punong-puno ng biyaya, pagpapala, materially, financially, Lord, physically, Lord, I declare blessings in Jesus' name.
Hallelujah. I declare blessings, Lord. Hallelujah. Financial na buhay ni Brother Jester, i-bless mo. Spiritual na buhay, i-bless mo, Panginoon. Pati sa kanilang magiging anak. In the name of Jesus. Ganon din po, Panginoon. Hallelujah. Si Brother JM, Lord, i-bless mo, Panginoon. Hallelujah. Bagamat wala silang anak, magkakaanak na po, Panginoon. Hallelujah. At Lord, mapopromote sa trabaho, mapagpapala, may increasean ng sweldo, Panginoon. I declare blessings, Lord, in Jesus' name. I declare blessings, Lord God, kay Armark, Lord God. Hallelujah. Mare-regular siya, Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang trabaho, may increasean siya, Panginoon. In the name of Jesus, tatalino siya, mapagpapala, Panginoon. Hallelujah. Umaagos ang biyaya sa kanyang kamay, Lord God. Lumalabas ang mga langis sa kanyang kamay. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Lord, I declare blessings, Lord God, kay Divine, Lord, pati sa kanyang pamilya, malusog, Panginoon, lalo na sa kanyang daddy, Lord, makaka-recover, Lord, and I declare blessings. I declare promotion. Lord, magkakaroon ng napakagandang trabaho si Divine ngayong taong ito, Panginoon. Matatanggap siya bilang stewardess, Lord God, in the name of Jesus. Sasakay siya ng eroplano, Panginoon, stewardess, Lord. Promotion and increase in Jesus' name. Ganon din po kay Donnie, Lord. I-bless mo po siya, makakagraduate siya, makakakuha siya ng magandang trabaho, Panginoon. I declare blessings also, Lord God. At pati, Lord God, yung spiritual, lalago pa siya lalo in Jesus' name. I declare, Lord, blessings kay RC, Panginoon. Hallelujah. Sinimulan niya ang first Sunday, Lord God, na hindi late, kaya ang buong taong ito, pag hindi siya late, mapagpapala, pati ang kanyang pamilya in the name of Jesus. I declare, Lord God, Lord God, i-bless mo, Lord, makakagraduate po siya, at Lord, panahon ito ng pag-ani, dahil ipopromote mo siya, magkakatrabaho right after graduation, maging magandang trabaho mangyayari sa kanyang buhay, pati sa kanyang pamilya. Ganon din kay Daisy, Lord. I speak blessings, Lord. I speak blessing, Lord God. Hallelujah. Palalakin mo ang kanyang wallet dahil pararamihin mo ang kanyang pera, pati ang kanyang pamilya. Makakagraduate siya, Panginoon. Gaganda ang buhay niya, pati ang kanyang pamilya. In Jesus' name. I declare, Lord God, kay CJ, Lord God, hallelujah. Alam mo ang kanyang desire, Lord God. Hallelujah. Siya po ay mapagpapala, makakagraduate, makukuha niya, Panginoon, magiging piloto siya, Panginoon. In the name of Jesus, you will be the one to provide. Lord, I declare blessings, Lord God, sa anak mong ito, Panginoon. I declare blessings sa kanyang pamilya. Magpapatuloy siya, magagamit mo siya mightily and effectively. Blessings upon blessings, Lord, ang dadaloy. Ganon din po sa kanyang kapatid, Lord. I declare blessings. I speak blessings, Lord God, pati sa kanilang pamilya, Panginoon. Siya ay lalago, magpapatuloy, titibay, Panginoon, at mapagpapala in the name of Jesus. Ganon din po si Roger, Lord God. I declare seriousness, commitment, Lord God. Magliliwanag siya, makakagraduate din siya, Panginoon. Hallelujah. At Lord, magiging kagamit-gamit mo siya dahil magseseryoso siya, Panginoon. At pag nakagraduate na at nag-ayos, Lord, makakapag-asawa rin in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sherry May, Lord. I-bless mo ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, naikasal na sila, pati si Sian, Lord, magiging malusog, Panginoon. Aapaw ang iyong biyaya at pagpapala, Lord. I speak blessings, Lord. Magamit mo siya mightily and effectively. Ganon din po, Panginoon, kay Jenny, Lord God. Hallelujah, Lord. I-bless mo to, Panginoon. Magsiseryoso sa sayo, Panginoon. Ingatan mo siya, Lord God. Makakatapos siya ng pag-aaral, Panginoon. Magpapatuloy sa iyo, titibay, Panginoon. Magliliwanag. Magagamit mo siya mightily and effectively. Maging ang kanyang pamilya mapagpapala. In Jesus' name. Ganon din po, Panginoon. Hallelujah. Si Sherry, Lord. Bless mo po, Panginoon. Lalago siya, titibay, Lord. I-bless mo. Grant the desires of her heart, Lord. Ikaw ang siyang magpala sa kanya, pati ang kanyang pamilya. Pati sa pag-aaral niya, Panginoon, makakatapos ng college, Lord, in Jesus' name. Lord, I declare and speak blessing, Lord God, kay Maan, Lord, pupunuin mo, Panginoon, ng iyong biyaya at pagpapala, Lord God. Hallelujah. Ang kanyang buhay, Panginoon. At Lord, hallelujah, sa hinaharap, Lord, may kakasal din sila ni Louie at i-bless mo ang kanilang pamilya. In Jesus' name. I speak blessings, Lord, sa kay Sister Julie, Lord God. Hallelujah. Mabigat man yung karga-karga niya, pero gagaan ang lahat, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord God. Salamat po. Nakabasa siya. Bibigyan mo siya ng magandang trabaho, Panginoon. I
speak blessing unto her, Lord, in the name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, Sister Leonie, Lord God. I speak blessings, Lord God. Lord, pagagaanin mo po ang lahat ng kanyang mga pasanin, Lord. Ang kanyang pamilya, Panginoon, makaka-breakthrough, Lord. Kikilala sa iyo, magpapatuloy sa iyo, titibay, Panginoon. I speak blessing upon blessings, Lord, kay Sister Leonie, Lord God. Salamat po, Diyos, dahil, hallelujah, simula ito ng pagbawi, Panginoon, sa kanilang pamilya. In Jesus' name, I speak blessings, Lord God, kay Ann, Lord. Hallelujah, ang taong ito, Panginoon, ay taon ng pagbawi sa kanya, Panginoon. In the name of Jesus, you know the desires of her heart, Lord. Hallelujah, tutuloy siya, titibay siya, Panginoon, magpapatuloy, Lord. At maging taong ito, Panginoon, sa board exam niya, pagpalain mo po siya, O God, in the name of Jesus. I speak blessing also, Lord God, kay Sister Elizabeth, Lord. I-bless mo po, Panginoon, hallelujah, ang kanyang pamilya, Lord. Mga nawala, mababawi, marirecover, Lord God. I speak blessing, Lord. Ganon din po sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, si Brother Ray, Lord. I-bless mo rin po, Panginoon, sa buong family, in Jesus' name. Ganon din po kay Sister Myla, Lord God, hallelujah. Lord, alam mo kung gaano kasipag, gaano kaseryoso sa buhay, Panginoon. I-bless mo po ang pamilya ni Sister Myla, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I speak blessing, Lord. Hallelujah. Dadaloy ang iyong umaapaw na biyaya at pagpapala sa kanyang pamilya. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ganon din po, Panginoon. Hallelujah. Si Sister Vilma, Lord God. I speak blessing upon blessing, Lord God. Bless her, Lord God. Hallelujah. Lord, titibay po siya, Panginoon. Mapagpapala mo po siya, O Lord God. Lord, yung business nila, Panginoon, palalaguin mo po, Panginoon. I speak, Lord God, hallelujah, bagong bahay, bagong buhay, bagong bulsa, in Jesus' name. Ganon din po, Panginoon, si Brother Arwin, Lord God, hallelujah, makaka-recover spiritually, Lord God. Silang mag-asawa ni Sherry May, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon. I pray, Lord God, and declare, Lord God, hallelujah, ang biyaya at pagpapala mo at promotion and increase sa kanyang trabaho, Panginoon. Ingatan mo po siya, Panginoon. Pagpalain mo po siya, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, I speak blessing also, O God, kay Delphine, Lord. Hayaan mo po, Panginoon. Hallelujah. Maranasan kanyang muli. Titibay siyang muli. Manunumbalik sa iyo. Pagpalain mo ng kanyang trabaho. Ingatan mo siya lagi, Panginoon. Bless him, Lord, in the name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, si Cheska, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon. Hayaan mo po, O God. Hallelujah, na ang kanyang pamilya. Lord, you know the desires of her heart, Lord. Ingatan mo ang batang ito. Pagpalain mo ang batang ito, pati ang kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po, patuloy mong patalinuhin at makakagraduate siya ng college, Lord God. Dire-diretso sa iyo, titibay, in Jesus' name. Ganon din po, Panginoon, ang iyong anak na ito, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo po, Panginoon. Punong-puno ng kagalakan at kapayapaan ng dadaloy, Lord God. Kay, hallelujah, kay Johan, Lord God, in the name of Jesus. Ingatan mo ang batang ito, ang kanyang pamilya, Lord. Lord, magkakaisa sila, magmamahalan sila, Panginoon. Magkakaroon ng harmony, Lord, sa kanilang pamilya. At Lord, magliliwanag siya. I speak blessing unto her in Jesus' name. I speak blessing, Lord God, kay Mika, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po siya. Simula ito, Panginoon, ng pagbabago sa kanyang buhay, Lord God. Hindi ng kanyang attire, kundi ng kanyang buhay at kanyang puso, Panginoon. Lord, from gastadora to doktora. In the name of Jesus, let your provision mag-flow sa kanya, Panginoon. In the name of Jesus, magamit mo rin siya mightily. In Jesus' name. Ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Si Mary Ann, Lord, I speak blessing, Lord. Punong-puno ng joy, ng kagalakan, Lord God. Hallelujah, may magandang gagawin ka sa buhay niya, Panginoon. Alam mo, ang mga panalangin niya, desire ng kanyang puso, ibigay mo po, Panginoon. Pagpalain mo po si Mary Ann, in Jesus' name. Ganun din ang iyong anak. Pagpalain mo rin po, Sister Leia, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, maranasan ka niya. Hayaan mo po, Panginoon, umapaw ang kagalakan sa kanyang buhay. Hayaan mo po, Panginoon, i-promote mo siya. I-bless mo, buksan mong durungawan ng kalangitan. Pagpalain mo, Sister Leia, in Jesus' name. Si Joy ay full of joy, Lord. Alam mo po, ang mga nangyari sa kanila, Panginoon. Pero Lord, babawi ang iyong anak na to. I pray and I declare that this year, Lord, ay magiging regular siya sa trabaho, Panginoon. Hallelujah, mapopromote siya, may increasean siya, Panginoon. Magpapatuloy siya at magliliwanag siya bilang SK Kagawad sa isa sa barangay ng Taguig, Panginoon.
Pagpalain mo po si Joy in Jesus' name. Thank you, Lord, sa buhay ni Thea, Lord God. Nasa kanyang kabataan, kamusmusan, Lord, nakikilala ka niya, Lord. Masipag siya, Panginoon, matalino siya. Lord, protektahan mo siya physically, Lord God. Magiging malusog, Panginoon. At makakatapos ng pag-aaral ang batang ito. Punong-puno ng iyong biyaya at pagpapala in Jesus' name. I pray also, Lord God, kay Sister Mildred. Lord, bless the works of her hands, Lord God. In the name of Jesus. Yung sinisimulan niyang business, Panginoon, mapagpapala yung business na yon, Lord. In the name of Jesus. At i-involve ka niya sa business na yon, Lord God. Uunahin ka niya, lalago siya, maglilingkod siya sa iyo, Panginoon, ng buong puso't katapatan. I speak blessing and increase unto her in Jesus' mighty name. Lord God, I pray also kay Jonalyn, Lord God, hallelujah, na lubusan siyang makabalik sa iyo. Lord, maranasan niya ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagpapala, maging sa pamilya, Panginoon. Lord, i-bless mo si Jonalyn, Lord. Manunong balik siya sa iyo ng lubusan. In Jesus' name. Ganon din po si Ina, Panginoon. I-bless mo po si Ina, Lord God. Alam mo po, Panginoon, at kilala mo po siya, Lord God. Yung dati, Panginoon, na joy niya sa pagsunod sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bagamat may mga pangyayari na hindi man maganda, kung may mga failures man, Lord, ibabangon mong muli si Ina, iingatan mo siya, pagpapalain mo siya in Jesus' name. Ganon din po si Faith, Lord. I speak blessing, Lord God. Makikilala ka niya ng lubusan. Ang kanyang puso, hipuin mo, Panginoon. Ang kanyang pamilya, wala pong, Lord, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagmamahalan, Panginoon. Lord, hallelujah. Pasayahin mo pa si Faith, Lord God. Yung kanyang pangalan, magmamanifest, magkakaroon siya ng pananampalataya sa iyo. In Jesus' name. Nika. Lord, I speak blessing, Lord, kay Nika, Lord. Hallelujah. Magsiseryoso rin siya sa iyo. Makikilala ka niya ng lubusan, Panginoon, si Nika, Lord God. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pamilya, Lord. Magkakaisa rin po sila, Panginoon. Pagpalain mo ang pamilya ni Nika at pati ang buhay niya. In Jesus' name. Ganon din po si Franz. I speak blessings as I lay my hands, Lord. Salamat po dahil, Lord, bumabalik at nakabalik sa iyo si Franz, Lord. I speak blessing, Lord, sa kanyang pamilya, sa Olermo family, pati ang kanyang ate, ang kanyang mother, ang kanyang kapatid, Panginoon. Lord, i-bless mo si Franz, Lord God. Hallelujah. Makakatapos siya ng kolehiyo, Panginoon. Magkakaroon siya ng degree, Panginoon. I-bless mo si Franz, Lord, in the name of Jesus. Ganon din si Marvin, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Palalakasin mo siya physically, mentally, spiritually, Lord, and you will bless him also financially, Lord God. Let the joy of the Lord, dadaloy, mag-uumapaw sa kanyang buhay. Salamat po, ingatan mo siya at pagpapalay. Bibigyan mo siya, Panginoon, ng magandang trabaho, promotion, and increase. In Jesus' name. Ganon din po, Panginoon, ang anak mong ito, si Brother Rodrigo, Lord, si Rod, Lord, i-bless mo po siya. Makikilala ka niya ng lubusan. May enjoy niya ang pagsamba sa iyo. May enjoy niya, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Lord. I-bless mo ang kanyang pamilya. Bigyan mo siya ng kagalakan at kapayapaan. Bless him physically, financially, materially, in Jesus' name. I speak blessing, Lord God, kay AJ, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, hallelujah, na ang kanyang pamilya, Panginoon, magkaroon ng harmony, magkaroon ng unity, magkaroon ng pagkakilala sa iyo. Lalo na si AJ, lalago siya, Panginoon, mapagpapala siya, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. I speak blessing unto my wife, Lord God. Hallelujah. Lalaki ang kanyang pensyon in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Mabibless siya, Panginoon. Marami pang bansa kaming matatapakan paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God, kay Sophia, Lord. Ang batang ito, pagagalingin mo. Ang batang ito, iayos mo po, Panginoon. Ang batang ito, Panginoon, hallelujah, ay magiging pagpapala ang batang ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. See? See? Praise God. Father, in the name of Jesus, Lord, Ikaw ang Jehovah Rapha, the God that healeth thee. Sa oras na ito, Panginoon, I believe on a distant healing, Lord. Kahit wala dito ang daddy ni Divine sa bahay, Lord. Hallelujah. I rebuke that convulsion in the name of Jesus. I rebuke, Lord God, whatever sickness, Lord. Lord, extend your mighty hand, Lord God. In Jesus' name, make a miracle, oh God. Cover him with your most precious blood. Right now, Lord,
I declare healing, Lord. Hipuin mo siya in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan. Salamat po, O Diyos, sa himala. Salamat po, O Diyos, sa ginagawa mo ngayon. Kay Brother Dennis, na nandun sa kanilang bahay, Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo at pagalingin. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Come on, tumayo tayong lahat. Hallelujah! Lord, I speak blessings, healing, Lord. Pati yung mga nasa online, nasa iba't ibang bansa, nasa iba't ibang lugar, sa Visayas, sa Mindoro, maging saang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. In the name of Jesus, Lord, blessings upon blessings to be abundant, O Lord God. Bless ABCI family. In the name of Jesus, everybody say,